Good day mga ka-idol, update tayo sa finals nga, Game 1 ng San Miguel Beermen at ng Meralco Bolts na ginanap sa Araneta Coliseum. Si Junmar Fajardo hype na para sa pag-uumpisa ng laban at si Chris Ross nag-iinit na, pati si Buong Quinto at syempre si Coach George Gallant. Ito na nga ang umpisa ng Game 1 ng finals ng Meralco at ng San Miguel Beermen. Agad-agad si Chris Ross, si Junmar Fajardo nag-umpisa sa laban. At ito pa, sinagot naman ito ni ni Alin Maliksi at si CG Perez sumagot din kasama si Junmar Fajardo. At talangon sa shooting ng Meralco Bulls, nag-iinit na. Ito pa, Alin Maliksi. Sinagot na naman ang ratsada ng San Miguel Beermen at si Brandon Bates. Ito, meron sa palpal. Taas ng hype ni Brandon Bates, 4 na agad. Sa first half pa lang ng laban, 4 na ang shot block ni Brandon Bates. Napakadami ng mga kay Brandon Bates dahil rookie pa lang para na itong veterano. At ito naman, si Jeron Teng off the bench. Sumalaksak at sinagot naman ni Chris Banquero, score 31-28. Ito, outside shooting na naman ni Marcio Lassiter, 35 ang San Miguel Beermen. Ito pa, Jeron Teng kinakalabaw. Score 38-30. Lamang ang San Miguel Beermen ng 8. Ginamit na ng Meralco ang kanilang mga bench players. Si CG Perez merong run 30-40. At ito naman ang run ng Meralco sa pangunguna ni Chris Newsome at syempre ni Cliff Hodge. Ito, nagre-reklamo na si CG Perez. 4 na kasi ang kanyang team foul sa first half pa lang ng laban. At ito na, nagreklamo na si George Gallant kung bakit tinabukagan si CG Perez ng offensive foul. 45-39, lamang pa rin ang San Miguel at side shooting ni Marcio Lassiter, nag-iinit na rin. Ito pang atake niya, grabe. 51-44 sa first half, lamang ang San Miguel Beermen. Pero sa pag-umpisa ng third quarter, ito na si Chris Newsome, sinagot na agad. At ito na, dumikit na, outside 3-point ni Buong Quinto. Sa tagpong ito, talagang nag-init na ang Meralco Bolts sa third quarter at hirap na ang San Miguel Beermen na idikit ang laban dahil ang Meralco Bolts sa labang ito ay ginamit talaga nila ang kanilang mga bench players para ang kanilang mga starting na big man ay makapagpahinga. At ito na, hirap na si CG Perez maka-score. 72-70, lamang pa rin ang San Miguel ng 2. Chris Newsome nag-iisip na kung anong strategy ang gagamitin niya para kay Marcio Lassiter. Ito, outside shooting na naman, or outside shot ni Marcio Lassiter. At ito, ang run ng Meralco kasama si Raymond Almazan. Ito ang dakdak ni Buong Quinto. Dito nag-umpisa na ang init ng Meralco Bolts at hindi na nga makadikit pa ang San Miguel Beermen. At ito pa, si Junmar Fajardo, 81-87, lamang pa rin ang Meralco Bolts. At ito pa ang run ni Chris Banquero. At sa tagpong ito, si Chris Banquero, alam niya na mananalo ang Meralco Bolts sa Game 1. Kaya ang naging best player of the game ay si Chris Newsome na kumana ng 18 big points. Score 93-86. Kaya inaabangan ngayong Biyernes ang Game 2 ng laban ng San Miguel Beermen. Samantala, isa ngang ulat ng spin article na si Rain ng Batak ay on the way na papunta sa Tropang Giga. Ang tagal po natin itong pinag-usapan. 3 buwan na po ang nakalipas. Noong February pa lang po ay pinag-uusapan na natin matapos nga i-trade ng Rain or Shine Elasto Painter si Rain ng Batak papunta sa Blackwater Bossing. Alam natin na ang destinasyon ni Rain ng Batak ay hindi ang Blackwater Bossing. Daadaan lang ito at didiretso na ito sa Tropang Giga. At ito na nga, ayon nga sa spin article, meron na papers na ipinasa sa Commissioner's Office at hinihintay na lang ni Tropang Giga at Blackwater Bossing na aprobahan ito ni Commissioner Willie Marshall. Kumbaga, si Rain ng Batak ay mapupunta sa Tropang Giga kapalit ni Kib Montalvo at kasama ang second round pick
future ng Tropang Giga. Dahil ang Tropang Giga ubos na ang kanilang mga trade asset dahil sa kanilang mga superstar na sina Mikey Williams at Trey Parks Jr. Kaya naman inaasahan na gagawa talaga ng isa pang moves ang Tropang Giga at mag-a-add daw ito ng posibleng firepower sa mga susunod na araw. Aabangan na lang natin ang trade approval ni Commissioner Willie Marshall. Samantala, hindi lang ang Tropang Giga ang mayroong pinapasok na trade transaction ngayon, including na ang Barangay Ginebra matapos nga matalo ng Meralco Bolts sa semifinals. Ipapadala na daw ng Magnolia Pambansang Manok Timplados papunta sa Barangay Ginebra San Miguel si Gio Halalon matapos nga ito ilagay sa trading block ng Magnolia at hindi na pinaglaro sa kanilang match-up kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Paghahanda daw ito ng Barangay Ginebra San Miguel para sa future ng barangay dahil nga nagkakaida na si L.A. Tenorio, kinakailangan nila ang serbisyo ni Gio Halalon. Ang tanong na lang, sino ang ipapadala papunta sa Magnolia ng Barangay Ginebra at sinong team ang posibleng pandamay sa nasabing trade transaction para matuloy ito dahil hindi po pwede ang sister team na mag-trade. Kaya aabangan natin ang mga susunod na tagpo sa Magnolia at Barangay Ginebra involving Gio Halalon. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lakialon at sa Lakialon family, Ronald Bersubida, Jan Davy Gulapa, Adrian Dulay at sa Dulay family, Marvin Basa, Norbert Lina, Winston Poria. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko na Percival Monteron Sports Channel, at pakibisita na rin po ng Half Court Place PH na fanpage ko. Maraming salamat po.